Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So today is Thursday and this is our fourth installment of our current series, which is Trusting in God in Times of Waiting. So our topic for today is God's theater or God's plan or story for us. Yung story niya ng pag-glorify niya sa name niya na may role tayo, di ba? So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Genesis chapter 37 verses 5 to 8. So, in English Standard Version, now Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. He said to them, "Hear this dream that I have dreamed. Behold, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf arose and stood upright. And behold, your sheaves gathered around it and shoved down to my sheaf." His brother said to him, "Are you indeed going to reign over us? Are you indeed to rule over us?" So they hated him even more for his dreams and for his words. So in Filipino translation naman, or in ang Balita Biblia 2001, minsan ay nanaginip si Jose at nang isalaysay niya ito sa kanyang mga kapatid, lalo pa silang napuot sa kanya. Sinabi niya sa kanila, "Pakinggan ninyo ngayon itong aking napanaginip. Tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid nang tumayo ang aking bigkis at tumindig ng matuwid. At ang inyong mga bigkis ay pumalibot at yumuko sa aking bigkis." Sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, "Maghahari ka ba sa amin o mamamahala sa amin?" Ayun, tuloy-tuloy na yan. So, for a brief background story. So, this Genesis, itong chapter ng Genesis na to, is all about Joseph. Si Jose. So, kaya nga nasabi ni Pastor Russell, isa to sa mga pinakamagandang story kay Joseph. So, si Joseph is isa raw siya sa may mga pinakamahabang storya sa Bible. Siya yung parang pinaggugulan dun sa Bible, diba, yung story ni Joseph. So, dito, makikita natin na si Joseph pa, parang napupuod sa kanya yung mga kapatid niya. Lalo pa nung kinuwento niya yung napanaginipan niya na maghahari nga siya over them. So, itong mga kapatid na to, dahil sa puot at galit na rin nila sa pagkainggit, parang pinlano nila na itapon ito sa balot. Sa bangin ba? Sa balot. Tapos, naisip nila na parang hindi pa sapat yung pagtapon na yun sa bangin. So, naisipan na lang nila na ibenta ang kanilang kapatid na si Joseph hanggang sa nabenta nila ito sa Malachites. Tapos, si Joseph, after that time, is naging isa siyang alipin. Diba? So, dahil lang doon sa napanaginipan niyang inanoint siya na maghari sa mga kapatid niya, napunta na siya kung saan-saan. Napunta siya sa Malachites, sa Israel, naging alipin siya doon. Tapos, one time, nung nagkaroon na siya ng position like security ba yun, if tama yung pagkakatanda ko, parang nahuli naman siya na he is doing something bad, kaya nakulong din siya, ganyan. Pero nung time na nakulong na siya is inanoint na siya, naging hari na siya, naghari na siya sa mga kapatid niya. So para mas makalawak pa itong talakay natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, there is a waiting time from vision to reality. So, kung mapapansin natin mula sa unang araw ng series natin na ito, ng Monday, yung kay Abraham, tsaka kay Sarah ba yun? Yung mag-asawa na matanda na sinabihan sila ni God na bibigyan sila ng anak. Kung gaano pa nila hindi mabilang yung mga buhangin, ganun karami ibibigay na anak sa kanila. So, even though they thought it was impossible, everything is possible with God, diba? So, nabibigayaan sila ng mga anak. Sumunod naman yung kahapon na verse natin, yung about sa paghahari din. Yung paghahari na siya yung pinakabata sa mga magkakapatid. But still, he is the one who was anointed by God to rule over, diba? So, nagkaroon siya ng waiting time bago niya
nakuha or na-claim yung anointment sa kanya ni God. So, same lang din ngayon yung kay Joseph. May waiting time, dumaan mo na siya sa trials and hardships. Kaya nga nasabi ko kanina, binenta siya ng mga kapatid niya, nakulong siya, di ba? So, bago niya nakuha yung anointment ni God, is dumaan muna siya sa trials and hardship. So, number 2, waiting may involve trials and hardships. So, ayun na nga yung sinabi ko kanina. And in that waiting time, we have to trust God. Kaya nga yung series natin is trusting in God in times of waiting. And number 3, we are actors in God's theater. So, ibig sabihin nito, si God, siya yung nagda-direct ng story natin. And kapag natapos niya yung buong chapter na yon, yung buong pelikula sa theater na yon, is napakaganda. May kapupulutan ka talagang aral. And ang ending ron is mag-glorify at mag-glorify yung name niya, and we have the participation in that story. May role tayo in that story, kaya nga sabi dito, we are actors in God's theater. So, ngayon naman, proceed tayo sa ating application. Number 1, dream God's dream. Number 2, endure trials and hardships. And number 3, play a role in God's beautiful story. So for our discussion part, by now we should be able to identify on why should we trust God in His making of us in His theater or our story.